Mababait ang Bakit gusto mo maging Pilipino? Po ako dito sa Pilipinas po. Hindi ko tinatanong kung ilang taong ka na rito. Bakit gusto mong maging Pilipino? Kaya Ito ang Wow Trending. Isang Chinese national na si Mr. Wang na 33 years nang naninirahan sa Pilipinas gusto nang maging Filipino citizen, pero ilan sa ating mga kababayan ayaw na sa mga Chinese, lalo na nung pumutok ang issue ng mayor ng Bamban Tarlac na si Mayor Alice Guo na isang spy daw at protektor ng Pogo. At sa lumabas na investigasyon sa Senado, peke ang mga dokumento na ipinisinta ni Mayor Alice Guo mula birth certificate at pati ang sinasabi niyang Filipina niyang ina ay hindi totoo, dahil ayon pa sa abogado ni Mayor Alice Guo na mula sa pagkabata daw niya ay hindi pa daw nito nakita ang kanyang nanay. Ikwento mo sa pagong. Kaya nung malaman ng publiko ang mabilis na pagtaas ng salin ni Mayor Alice Guo nung mapanood nila sa Senate hearing, kasama na dito ang isa sa pinakamahal na sasakyan na sports car na McLaren 620R. Base sa nakalap na impormasyon ni Senador Riza Hontiveros, rear daw ito, pero dininay ito ni Mayor Alice Guo na sabi niya ay hiniram lang daw niya sa isang nagngangalang Roy at ang sasakyan daw na ito ay hindi daw sa kanya. At ang nakapagtataka, nung makita ito sa parking, may nakalagay pa na conduction sticker at nang tignan, nakarehistro ito bilang utility vehicle. At matapos mabisto at lumabas sa investigasyon ng Senado, tinanggal na ang sticker. Kaya nang mapanood ito ng mga netizen na ang isang Chinese national na si Mr. Wang na gusto nang maging Filipino citizen, hindi ito nagustuhan ng mga netizen. Paboritong kainin ni Mr. Wang ay crispy pata, adobong pusit at sinigang. Ito ang komento ng mga netizen. Walang puwang ang mga inchik dito sa Pilipinas, palayasin lahat ang mga inchik. Kasi sa Pilipinas lang sila makakapangwalang hiya, kasi ang mga politiko sa Pilipinas mukhang pera yung kaya nilang bayaran para lang makagawa ng illegal dito sa Pilipinas. Hindi mahirap ang Filipino kung hindi sa mga government official na korap. Gusto mong maging Pilipino kasi madali kayong yumaman dito, alipin nyo mga Pinoy na kapag binulyawan nyo nanginginig sa takot, at iyan ang gustong gusto nyo. Kaya ang liit ng sweldo ng mga Pinoy sa Divisoria, madami ding mababait na Chinese, kaya wag husgahan lahat. Gaya din yan ng mga lehitimong Pinoy na nasa ibang bansa at naging citizen tulad ng Amerika. Masikip na kami sa aming bansa. Ang totoo, gusto mong maging Pilipino dahil nakapag-business na kayo dito at ginawa nyo ng alila ang mga Pinoy. Buhay hari kayo sa bansa namin pagpaligaw na ng kaso ni Alice Guo. Yan ang Pinoy na taga-gobyerno, binibigyan ng magandang pakikitungo kasi may pera, mayaman. Pero ang mahihirap na Pilipino, buti nga kung pansinin, nakakalungkot talaga ang mga gobyerno. Yan kasi may pakinabang, kaya mga Pilipino, gumising na tayo, lalo tayong mga mahihirap. Grabe. If I may ask, Mr. Wang, do you speak Tagalog or do you need, because I see a translator here, do you speak Tagalog or Tagalog po. Tagalog? Opo. Marunong ka mag-Tagalog. So why is there a need for a Mr. Kelly Uy, translator? If ever lang po sir na medyo nahirapan po sa Tagalog, I will translate lang po in his behalf po. Okay. So pwede rin namang walang translator? Pwede naman po, sir. Okay. So, ang tanong dito ng committee, ito yung mga tinatanong ko lagi. Kumpleto naman yung mga papeles mo. Bakit gusto mo maging Pilipino? Bakit gusto mong maging Filipino citizen? Marami na kami Pilipino rito. Mababait ang Pilipino. Mababait ang Pilipino. Bakit gusto mo maging Pilipino? Mabait talaga ng mga Pilipino po. At saka, ang 30 years na po ako dito sa Pilipinas po. Hindi ko tinatanong kung ilang taong ka na rito. Bakit gusto mong maging Pilipino? Kaya, yung matagal po na ko dito, yung mga kaibigan ko, mga Pilipino, mabait po. At saka talagang gusto kami ng habang buhay, magtirahan po dito.
Hang. Gusto mo ng habang buhay sa Pilipinas. Opo, opo. Handa kang mamatay na Pilipino. Ha? Opo, hanggang patay po. Ano sa... I've been looking at your records. Ano ba gusto mo? Mag-Inglesan tayo o mag-Tagalog? Tagalog lang po. Tagalog? Opo. Bakit marunong ka na mag-Tagalog? Lagi ko lang kausapin mga kaibigan ng Pilipino po. Dahil ganong katagal ka na sa Pilipinas? 33 years na po. 33 years. Opo. So, may pamilya ka na rito? May anak ka na rito? Oh, meron po, dalawa po. Dalawang po? O ano? Dalawang anak ko po. Dalawa ang anak mo. Natatawa itong mga tiga-DBM eh. Dalawa ang anak mo sa Pilipinas. Saan nag-aral yung mga anak mo? Sa lalaki po sa Xavier. Ang babae. Sa Xavier. Xavier, po. Xavier. Ah. Dito yan sa San Juan. Opo. Yung babae po sa Ika. Ano ba yung Ika? Yung Sa San Juan? Yung San Juan din po. San Juan. Sa San Juan. Ah. Kasama mo ba dito yung mga anak mo? Yung lalaki po, yung panganay. Pwede ba tumayo? Yung anak? Ayun. Ikaw ang anak. Hindi ka pa napin na paot pero marunong ka rin magtagalog? Marunong. Let the records reflect. Can we get your name? Kunin mo yung pangalan. Pwede ka siguro maupo dito. Wala na bang upuan? Paalisin muna natin yung DBM. Pilipino naman to mga DBM na to eh. Can we move a little bit to the right? Sama niyo yung nameplate niyo para ano? Dito na po. Attorney Chutor, palipat-lipat ka na kay Congressman Chutor, nakakadalawang lipat ka na. Congressman Anyela, can you move to a little bit to, diyan ka, takot sa aircon. Can we get your name? Pangalan ko po, Justin Wang. Can you administer the oath? Kindly stand up, please. Raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate hearing? Yes, I swear. Thank you. So, father mo, yung applicant? Yes po, father. Tatay mo? Yes. Oh. Dito ka nag-aral? Dito po, sa San Juan. San Juan? Opo. Saan ka pinanganak? Dito rin po. Saan? Sa Manila. Manila po. Sa Pilipinas? Yes po. Magaling ka na magtagalog? Talaga ko, yes po. Ganong katagal ka na sa Pilipinas? Dito po pinanganak eh. Dito ako lumaki po. Dito ka lumaki? Yes. Dito ka na naninirahan? Yes. Kumusta tong tatay mo? Mabait? Mabait po ko. Masipag rin. Ha? Masipag po. At mabait po. Mabait. So talagang gusto nyo na sa Pilipinas? Yes po, yes. Ano ang pagkain nyo? Hindi ko na, nating personal. Siyempre, kumakain din kayo ng Chinese noodles. Yes. Chinese, Filipino rin po, meron. Filipino? Opo. Anong paborito nyo sa bahay na kainin? Na Filipino food po? Oo. Dinuguan. Yun para sa akin. Tapos, Kinakain adobong ng tatay pusit. mo. Adobong pusit po. Adobong pusit? Opo. Mr. Wang, do you have a Filipino name? Ano ba ang ano mo? Mark po. Mark? Opo. Ang layo naman ng Mark sa lead one. Mr. Mark? Opo. Ang ginagamit mo, Mark ano? Mark Ong. Bakit? Ano, yung Ong ba at Wang pareho yon? Pareho po. Kasi nasa Manta din, Wang po. Pero pag sa Fokkinis po, sa Fokkin province, Ong po. So ikaw si Mark Ong. Opo. Anong paborito mong pagkain dito sa Pilipinas? Sinigang o crispy pata. No? O Nakakagutom alam mo pusit. Marunong ka na magluto ng Filipino food? Asawa ko po. So, ang panlasa mo, sinasabi mo, Pilipino na. Opo. Masarap ang Filipino food. Marunong ka magsalita ng Pilipino. Dahil doon, Pilipino ka na? Gusto mo na maging Pilipino? Opo. Ang hinahanap ng committee ito, pusong Pilipino. Si Justin Brownlee, talaga nung ginawa namin Pilipino, kahit
mabali ang likod sa basketball. Pinapakita niya at minahal niya ang Pilipinas. And the same is true with, we have a second applicant for naturalization here. Later, we will be asking you. You can be seated there. So that is also what we will be requiring. Paano masasabi na meron ka ng pusong Pilipino? Kasi nasa Filipino-Chinese chamber po rin ako. Filipino-Chinese, ano po? Chamber. Chamber. Ano yung ginagawa ng Filipino-Chinese chamber? Lagi po kami ng kasama kahit sa may mga bagyo o sa medical mentions o tatayo din kami ng mga eskwelahan po. Ibig sabihin, tumutulong kayo magtayo ng mga eskwelahan. Opo. Ano yun, public school o private school? Sa mga probinsya, kasi yung Filipino-Chinese lang chamber, hindi ko rin tatanong kung private o ano, pero basta pag may kailangan, tulungan po kami. Tumutulong kayo. Opo. Nakita ko rin dito sa record mo na ikaw ay bumbero. Opo. Anong bumbero? Sa sunog? Sa sulok po. 2005 hanggang 2012, yung bumbero po ako. Ermita Malate Fire Rescue Volunteer Association. Opo. Pumupunta ka naman sa sunog. Opo. Dahil doon, pwede ka na Pilipino. Tumutulong kang maapula ang sunog. So, nagdo-donate ka rin sa mga nasunugan. Opo. Kahit hanggang ngayon, direkto pa rin ako po doon sa Emirata ng yung bumbero po. Tapos dito sa Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry, nagbibigay kayo sa mga kalamidad, medical mission. Tapos, etong Juan Care Foundation, Opo. ano naman ito? Yung sa pang-name po, marami po kami nang bigay ng face mask, yung facial, alcohol, mga grocery, ganun. Nung pandemic? Opo. Halimbawa, saan lugar kayo namigay? Marami po. Ang Pasay, Manila, Paranaque, marami po. Kahit dun sa Cebu po. Cebu. Opo. So, ibig sabihin, dahil matulungin ka, pwede ka ng Pilipino. Ha? Sana po. Ang isang gusto kong malaman, ikaw ba ay dumaan din sa hirap? Kasi ang Pilipino ay sanay sa hirap. Marami, hindi ka pa Pilipino, pero marami kaming mga kababayan talagang tumutulay sa kawad ng kahirapan. Hindi naman ang buhay sa Pilipinas, hindi ganong kadali. Marami tayong mga kababayan, habang tayo nag-uusap ngayon, baka hindi mananghalian. Mahal ang presyo ng bigas. Mahal ang presyo ng bilihin. Marami tayong kababayan na hindi nakakapag-aral kasi walang pangmatrikula. Habang nag-uusap tayo, marami tayong kababayan na nasa ospital, walang pambayad ng gamot at ng doktor. Marami tayong kababayan ngayon na nasa init ng araw, naglalakad kasi walang pambayad sa tricycle o pedicab. Ang Pilipino, sanay maghirap. Nung kamakalawang linggo, kausap ko si Ginoong Jimmy Pacheco. Siya ay nakalaya, pinalaya, nabuhay, nakidnap siya ng Hamas sa Gaza nung lusubin ng Israel. Kausap ko siya na matagal. Nung February 3, bumalik uli siya sa Israel, sa Tel Aviv, para magtrabaho kasi gusto niyang mapag-aral yung kanyang mga anak. 49 days siya nasa ilalim ng tunnel sa Gaza na hanggang ngayon ay binobomba pa ng Israel Defense Force. At nandun pa rin yung mga hostages. Pilipino siya. Nabuhay siya, bumalik sa Israel. Talagang gusto niya mapag-aral yung dalawa niyang anak, kambal pa. Ayoko na sana pabalikin, pero gusto niyang tulungan yung pamilya niya. Ikaw ba ay dumanas din sa hirap dito sa Pilipinas? Opo.
galing ko rin sa mahirap po. Ano, Kasi pag tumating ko, 12 years old pa lang ako. Kaya mahirap kami ka, walang pera pang alay sa school. Kaya puto-puto yung salita ko, hindi ko rin marunong mag-English. Saan ka unang lumanding dito sa Pilipinas? Saan lugar? Sa Maynila? Saan? Kawayan Isabela po. Isabela. Kawayan Isabela. Oh, yung dinanas mong hirap, gaya ng ano yung trabaho? Pag alawin ko yung palay. Paano po? Palay. Palay? Alawin ako palay. Nagbibilad ka ng palay, naglalagay ka ng palay sa sako, nagdadala ka sa... Pag alaw, pagtuyo yung palay. Pinapatuyo ang palay. Apa. Nagbibilad. Saan sa karsada? Hindi po. Kasi yung tito ko, may rice mill siya. Rice mill. Apa. Kaya yung bata pa ako na tuyo ko na yung mga palay. Hindi naman kayo smuggler ng bigas. Nagbibilad kayo ng palay. Yun yun ang trabaho mo. So doon mo nakita yung hirap. Pero hindi na dinanas ng anak mo yan. Hindi na dumaan sa hirap yung mga anak mo. Siyempre, minsan kuntuan ko yung mga story namin kung anong mahirap, kung talaga kailangan tulungan sila sa mga mahirap-hirap. Sa record mo, nakalagay din na noong 19 anyos ka, ahente ka ng tsinelas. Opo. Ano naman klaseng tsinelas yon? Mga karing China po. Tsinelas, yung tsinelas na... Tsaka mga lambit po. Tinitingnan ko itong mga paano mga babae rito. Wala namang nakasuot na yung... Anong tawag doon? Oo. Nasipit na gano'n? Yung mga mula lang po. Magkano yung tsinelas? Mga nakalimutan ko pero siguro mga hindi apat ng 30 o ano gano'n lang. Isang pares. Opo. Ano yun, nilalako nyo? Tinitinda nyo? Tinitindi mo. Hindi ko po. Pwede utang? Binsan, pak suki. Tapos, nakarating ka na ng Maynila. Opo. Bakit mo naman naisipan pumunta ng Maynila? Trabaho ko sa printing na t-shirt. Printing ng t-shirt? Opo. Baka sa mga kandidato yun So, nakita mo ang hirap ng Pilipino? Opo. Kasi kahit dun sa printing, ako lang isang Chinese Puro Pilipino. Kaya lagi kami na kasama. Ang lumi yung printing, di ba? Mga pintula. Sama-sama kami. Alam ko po. Pag sweldo, inuman nyo ng mga gin, beer. Pagsapato. Ngayon, lumalabas dito sa records na hawak ko, meron ka ng 800 na empleyado. Kasi apat ng company po kami. Mga pag total, apot ng 1,300 po. 1,300. So, ang status mo ngayon, ano ka? Illegal alien? Resident alien? Legal po. Illegal? Hindi, legal. Legal alien ka. Legal alien ka. Ngayon, medyo nakikita ko, umangat-angat ka na sa buhay. Dito sa records dito, may mga napatayo ka mga warehouse, bodega sa Subic. Opo. Ito po ang general manager po namin. Yung translator mo. Hindi ka pala translator, manager ka pala. Dapat nakalagay dyan, manager. Okay lang sir, kahit na translator lang. Ayun. So, paano ka, sa mga negosyo mo ngayon, warehouse, paano ka pa makakatulong sa Pilipino? Paano ba pa magagawan tumulong sa... Marami po kami na pupuntahan ng sa... Ano yung pinapakita mo? Sa Subic. Pwede po si Kelly na... Secretary is directed to approach and retrieve the pictures. Mamaya, pakapaliwanag na nila. Baka wala na sila maipaliwanag kasi kinuha mo na. Bigay mo muna. Baka si... Mr. Kelly, baka pwedeng paki... Ano pa yung pwede nyo itulong sa... Ang mga empleyado nyo, 800. Kanina sabi nyo, 1,000, ano? Kasi apat ng company po. 1,200? 300 po. Ano yung mga Pilipino? Pilipino po. Lahat Pilipino? Opo. Na binibigyan nyo ng trabaho? Opo. Baka naman below minimum wage yun.
Paliwanag nyo nga yung paano pa makakatulong bukod sa pagbibigay ng trabaho sa mga Actually, sir, Pilipino. meron po kami CSR din po sa mga indigenous people pag yun sa Subic po, sir. So during pandemic times po, nag-donate po kami ng mga face mask, mga relief goods. Then during the pandemic time din po, 2019, yung mga staff po namin na workers, pinag-stay po namin dun sa Subic for them to work all throughout the pandemic. Sagot po namin lahat yun. Food, shelter, salary po. Business aside from construction of warehouses. Ano yun? Bali, ang model po namin dito sa Subic, sir, is construction of warehouse. Then we do subleasing po sa mga tenants, sa mga SMEs po na Yung mga locator? Opo, locator po, sir. Ay di tax-free. Tax-free po before, sir. Ngayon, with the create, sir, medyo nahihirapan po kami ngayon, sir, to attract more potential tenants. After the pandemic, ang hirap mag-attract ng locators. Correct, sir. Opo. Ay, bagsak ba ang business sa Subic? You could say that, sir, medyo po with the create. Kasi, sir, with the incentive, mahirap. What do you mean create? Yung bagong batas? Yes, sir. Opo. Sinisi mo pa kami. Hindi naman po, sir. Sinasabi ko lang po yung katotohanan po nangyayari. With Na naglo-locate sa Subic? kukunti na po ngayon. Nabawasan po, sir. Nabawasan. Mukhang ano ka, pro-charter change Hindi naman po, sir. So nabawasan. Paano niya mamimaintain ngayon itong dami ng empleyado nyo? Sir, yung ano lang po yung sa employment po namin, tuloy-tuloy naman po ngayon, sir. Kasi construction po namin is So tuloy-tuloy. Opo. gawa lang kayo ng gawa ng Opo, kasi warehouse. yung property, sir, 200 hectares po siya. So, So kahit continuous walang locator, gawa lang kayo ng gawa? Opo, sir, we are hoping na to get investors naman po na to settle in Subic din po sa Freeport. Opo. Isa sa mga records na nandito sa akin, si Mr. Wang ay dating member din ng board of directors ng isang kumpanya, Top Market Property Development, na formerly subsidiary ng AM Oreta. AM Oreta Company. Yung AM Oreta, sikat yun dito sa Metro Manila Marami nagawa na yun doon na na building. Ang mga nagawa nitong building, nitong kumpanyang ito, to name a few, ay yung Manila Peninsula, Intercontinental Hotel. Pero mukhang itong giniba na to Hilton, Samal Island Resort, etc. etc. So, hindi lang sa na-involve si Mr. Wang sa paggagawa ng warehouse, kundi yung mga resort. First class resorts ito, Samal Island Resort, Manila Peninsula. Maganda yung Manila Peninsula. Maganda rin itong Hilton. So, mahaba na yung mahaba na yung karanasan nyo sa property development. Yung ba ang core competency, yung main business ba, yung project management ba to o construction? Ano ba ang Construction lang po. construction? So yung empleyado na sinasabi mo, yung 1,800, 300 po. 1,300, Opo. kasama dito yung mga construction workers? Opo, opo. So may construction company rin kayo Opo. Yung may 500 ng empleyado po. sa construction? Opo. So mga engineer, mga foreman, ganon. Opo. Si manager ka sa Ako po in charge po ako sa Subic, sir, sa Freeport. Opo. Sa so hindi ka SBMA. sa construction. Construction din, sir, on marketing. Engineer ka ba? Engineer? Hindi po ako engineer, sir, pero ako po sa operations po sa Freeport. Opo. Isa pang nabasa ko rito sa records ay kayo ang nagsimula ng Coffee Heritage Project. Yung mga kape sa Cordillera, Heirloom Barako Coffee Project. Tiga Cordillera at kasama pa dito ang Bangsamoro. Anong ibig sabihin nitong coffee? Natatanda niya ba to? Itong Coffee Opo. Heritage Project. Ano ibig sabihin? Kasi dati, nabasa kami, marami kopi dito sa Pilipinas. Correct? Pero ngayon, puro import na.
Kaya ang awa kami yung mga teka-bunto, wala sila ng pang-tadim ng mga kopi. Kaya may kawa kami isang parang association ngayon na tutulungan namin, pipigay kami ng pera para pwedeng sila tanim ng kape po. Mga tribo, mga tribes. Ba. So saan napupunta yung kapeng tinanim nila? Ang layo pulo sa bunto po. Hindi, sino ang bumibili? Sino ang Yung may isang support to coffee heritage projects, research on the impacts of climate change in coffee arms and production. So, direktor ka nung grupong yon na nagtatanim ng kape para mabigyan ng trabaho yung mga nasa bundok. Opo. Sino bumibili ng kape? Yung isang Pilipino rin po. Nasa direktor rin po yung Saan naman binebenta yung kape? Umiinom ako ng kape ngayon. Malamig na. Meron po sila yung tintahan sa coffee shop sa may City Hall, Manila. Sa City Hall? Tapi ng City Hall. Tindahan nila kape. Opo. Doon galing sa bundok. Doon galing sa Yan ang bundok. sinusuportahan nyo. Opo. Ba't di pa kayo nagtayo ng coffee shop na marami? Na di ba? Kasi Kung gusto nyo. konti pa lang ngayon. Ito ang Bangsamoro sa Mindanao. Anong tulong nyo doon sa kape? Yun nga. Yung nagtanim din sila ng kape. Tanim sila. Tapos patara nila dito sa Manila. Kaibigan ko ang mga Bangsamoro. Tatanungin ko yan kung totoo yung ginagawa nyo. Ha? Totoo naman po. Kasi may shop naman po sa tapi ng City Hall, Manila po. Tumutulong ka rin sa League of Municipalities. Nakalagay dito, kaalis lang ng opisina ni Congressman Bernos sa mga beautification, etc. etc. Alam nyo, Mr. Wang, Mr. Ong, ako po yung laging tumitindig tungkol sa problema sa West Philippine Sea. Matatanungin kita, pwede mong sagutin to o hindi sagutin. Pwedeng baliwalain mo. Kung sakaling maging Pilipino ka, at ngayon hindi pa Pilipino, pinag-uusapan pa natin, natural lang siguro na malaman mo yung pangkasulukuyang issue sa West Philippine Sea ng People's Republic of China at ng Pilipinas. Kung Pilipino ka, naging Pilipino ka na naturalize ka na, kanina naglabas na naman ng statement ng China na hindi nila kikilalanin yung desisyon ng international arbitral, ang arbitral tribunal, parang isang husgado rin na